Hello everyone and welcome to another episode of Makina Garage Visits. You know, kung napansin nyo, bihira ako gumawa ng Garage Visits episode or show. I mean, it's gotta be a very compelling garage for me to go out there and visit. Ayoko naman dumalo sa isang garahe na basta-basta lang, diba? Gusto ko may papakita ko sa inyo, matindi talaga. So I came across Don Robert. Actually, naririnig ko na yung pangalan ni Don Robert sa mga grupo ng Vespa. Sabi nila, si Don Robert, grabe, 4 yung 946 niya. And you're talking about the cream of the crop Vespa 946 model, right? I mean, to own one already for me is already something. But he has 4. On top of that, he's also got the rarest of the rare Vespas out there. He's also got the rarest of the rare Lambrettas. And it doesn't stop there. Super fan din siya ng Honda. So meron din siyang collection ng mga vintage na Honda. At meron din siyang collection ng mga essential BMWs, ika nga. And here's the thing, nakolekta niya to lahat in less than 1 year. So that's telling me parang he wants to live life. Life is short. Get what you can. I heard he's also retired. Kaya yun na, sabi niya, ito na, I will enjoy life. I decided we gotta meet this guy, we gotta talk to this guy. I wanna find out what makes him tick. And it is such a treat because hindi to public na parang museum na pwede puntahan ng tao. It's a private collection. And of course here in Makina, we are very blessed na tayo ay inimbita niya. So here in Garage Visits, ladies and gentlemen, enjoy. Ito po yung koleksyon ni Don Robert. And magandang umaga, Don Robert. And maraming salamat sa pag-imbita mo sa akin dito. Nakita ko na to sa mga ibang mga post ng mga kaibigan natin sa industriya. Pero iba pa rin yung nandito at nakikita mo to lahat. Nakakalula. Si Kuya Kim nakadalaw na dito? Wala. Ikaw pala. Ha? You're the first. Masisira ulo ni Kuya Kim dito. Don Robert, how did this all start? When did you get into this whole passion for vintage scoots and bikes? Nag-umpisa lang talaga ako sa Vespa 75th edition. Okay. Tapos nanonood akong TV ng Vespa. Tapos nakita ko, parang maganda yung community, mababait yung mga Vespa boys, may mga nakadikit ako, nakakwentuhan. Kaya sa akin, parang ito na yung pinakamagandang hobby. Kaya doon na nag-umpisa lahat ng mga collection ko na binayaan naman ko ni Lord na kahit paano, pa isa-isa, nabuo. At maganda naman na nilabasan lahat. Meron tayong advisor na si Bing Sunga na nag-advise siya kung ano yung mga bibilin ko, anong kukunin ko, na hindi ako nagkamali. Kung ano yung mga rare na wala dito sa Pilipinas, yun yung mga binili namin pa isa-isa. Thanks God na nandito na kami ngayon. Grabe naman yung biyaya niya. Sana all. Of course, there's Bing. We know Bing from Motobuilds Pilipinas. Lagi siya sumasali, lagi siya nananalo. And yan ang advisor. You're in good hands. Totally, 4 lang yung kinulik ko. Okay. BMW, Lambretta, Honda, and Vespa. Okay. Kaya lang siyempre, alam mo naman din sa Pilipinas, pasikat ang Vespa. Ano yung pinaka paborito niya dito? Pinaka-favorite ko yung SS90. Madali siyang gamitin, maliit lang. Yung kulay niyan, red. Mahilig ako sa red, kaya nakikita mo naman. Lahat ng mga dekorasyon mo, red. Pati rep ko, red. Tapos sir, what would you say is your most expensive? Ang mga Lambretta. Nabili ko dito pa isa na talagang medyo rare na siya. Swerte pa rin kami dahil maraming nag-advise na, sir, dito meron, sir, dito meron. At good price naman. Kahit pa paano, di ba, sabi mo nga, yung matupad man na yung pangarap mo, malaking bagay na yan para sa buhay natin, di ba? Pati yung lata, ang galing. Tapos sir, syempre, ang grabing koleksyon nyo. I'm sure may umaawit sa inyo dito, nakikihir pa ka pwedeng benta na to. Ang dami. So, wala pero hindi pwede. Hindi pwede. Kaya siyempre, ang sabi ko nga, ito ay koleksyon. Pinaghirapan ko to bago ko makuha ito. Bago namin nabuo ito ni Bing, na talagang pira-piraso yan na pinaghirapan namin. Siguro, hindi pa sa ngayon at hindi rin darating yung ibebenta ko yan. Para sa mata lang natin yan. Correct. Nag-retire na ako. Yung retirement ko na nakuha, yun yung ginastos ko dito pa konti-konti. Kasi sabi nga natin, enjoy your life. Maiksi lang ang buhay natin, di ba? Kaya sabi ko sa sarili ko,
enjoyin ko na yung buhay ko habang nakakalakad pa ako, nakakagalaw pa ako. Kaya thank you pa rin kay Lord lahat. Wala naman tayo ibang napapasala kundi siya, di ba? Tama, tama. If you don't mind, sir, what industry are you in or were in? Ang business ko is a security agency. Sa mga nagtatakang suyurin to at may kupitin, malabo na yon. Yan, may mga CCTV all over. Knowing Bing, nagagamit to lahat, I'm sure. These are all running. Lahat to na-andar. Hindi kami nagko-collect nang hindi na-andar. Pinapa-andar namin yan lahat. Kaya yung nakagandahan dito, anytime na gusto kong gamitin, lahat siya is magagamit. So ano yan? Take turns? Do you ride weekly or 3 times a week? Ano bang... Hindi naman. Ako nag-ride lang ako sa loob ng subdivision namin. Malapitan lang lahat. Kamusta naman yung maintenance? Lahat ng classic natin. Siyempre si Bing at saka siyempre nga yung mga kinolekta kasi natin hindi naman yung mga mumurahin lahat yan medyo may presyo kaya gusto ko ipagkatiwala sa pagkakatiwalaan talaga na ipiperiod correct niya lahat ng bagay na gagawin niya, di ba? Nakita ko lang kay Bing na may malasakit siya sa lahat ng ginagawa niya, di ba? Hindi siya nagmamadali, hindi niya tinitipid. Talagang pag nakita mo naman yung quality, lahat masasayahan ka naman, di ba? Importante maging masaya ka. Hindi yung importante magagalit ka sa gumawa ng motor mo, di ba? Is there any bike na meron ka pang inaasam na may hinahabol na parang holy grail na bike or scooter? Ako sa tingin ko, wala na Pahinga na. Pahinga na ako Kasi kumbaga, napuno na rin naman Wala na tayong paglalagyan. Pag sobrang dami naman kasi hindi na rin maganda Wala na sa lugar. Hindi mo na alam kung paano may puposisyon, di ba? At kahit paano naiposisyon pa natin lahat ng motor kasi ang importante nga mga ilaw, mga gamit at saka yung rear na nilagay mo, di ba? Pero alam mo naman sir, sinasabi lang natin yan minsan pag may nakita na naman tayo dyan. Tama ka dyan, diba? Hirap magsalita ng tapos Kasi nga yan, plano nga ako. Totally yan, tamang-tama yung sinabi mo kasi bakit? Yung dalawang motor na nabili ko na, gusto ko ibenta, meron ako ipapalit sa kanyang mas rare. Kasi ayoko na rin maglabas ng pera, ayoko na rin manghingi sa misis ko. Tanong-tanong din ako, kalabing na advisor na sabi ko, Bing, ano ba maganda? Ibenta ko to o palit ko yan. Sabi niya, sir, siyempre, anytime, bukas pwede ka makabili niyan. Pero yung gusto mo, hindi ka na makakabili niya kasi wala na yan. Kasi stop production na yan, sabi ganyan. Tama. Mga alak pa lang, mahal na I'm sure you have friends over, mga barkada, tambay lang dito. Mga na-invite ko lang, yung friends lang talaga. Hindi naman to for public, para sa atin lang to, sa mga kaibigan lang. Pero what a treat. At least nailabas natin sa makina at makita rin ng mga tao. Ang malaking pasasalamat ko, na-interview mo ako, di ba? Sa Fac Lucero, nag-interview sa akin. No, it's my honor to see something like this. Grabe. Sabi ko nga, nagkataon din siguro to. Tsaka ina-invite ko rin kayo sa itong darating na April 26, 27, 28 ba? Correct, yes. Yung sa atin sa SMX, invited kayong lahat. Sana, andun kayo, suportahan natin ang makina para sama-sama pa rin tayo. Isa pa rin tayo, di ba? Tama. Alam mo, sir, maraming salamat at binigyan nyo kami ng pagkakataon to showcase this. And I think this is one of the more impressive collections, I would say, even in Asia. Sa ibang nakikita ko around, sa mga dalo ko sa ibang bansa, this is pretty impressive sa gantong kombinasyon ng Vespa, Lambretta, BM, and Honda. Isa, thank you for your coming at pumunta ka dito at na-interview mo ako. Maraming salamat at God bless ka. God bless. Thank you so much.